Kilos po mga naging pagkilos ng ating Panginoon sa pagtutustos po sa ating iglesia ng lahat ng ating mga pangangailangan upang tayo bilang kanyang mga hinirang at mga tinubos na mananampalataya ay patuloy na sumamba at makapaglingkod ng may katapatan sa Kanya. Alam niyo po, kung wala pa po dito, ang kamay po ng Diyos ay kumikilos na upang ang Kanyang itatatag palang iglesia ay maumpisahan. It all started when Tita Juliet and her family ay nagdesisyon na kung saan ay kanilang muling buksan at kanilang muling ipagpatuloy yung naiiwan pong ministeryo ng kanilang pumanaw na ama, na naunang pastor nitong iglesyang ito bago pa man ito naging reformed, bago pa man po ako nakapanungkulan bilang kasalukuyang pastor nito pong NLRBC. So from that children's ministry, yung One Perfect Day Ministry, it went on at katulong po at kasama ni Tita Juliet while she and her family is at the States. Narito po noon ang pamilya nila Tita Sharon, sila Ate Mac, and even then, sila Leia at ilan pang mga kabataan na naging bunga po ng ministry na yon. It went on to being a fellowship, and then from that fellowship, it went on into being a church na sa tulong po ng STRBC sa pangunguna ni Pastor Will, ay tinulungan po tayo na maorganisa. Spiritual blessings like being covenanted as a church ay nangyari. Nagkaroon din po tayo ng pastor. Pagkatapos po nito, sa biyaya ng Diyos ay tayo inapabilang din na bilang miyembro ng isang asosasyon na naglalayon na magkaroon ng fellowship of like-minded churches upang magkatulungan sa patuloy na paglilingkod po sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandun, kagaya ng sinabi ko po kanina, patuloy na pinupunan ng ating Panginoon ito pong ministeryo na kanyang itinaguyo dito sa Alitagtag. Tayo po ay nananalangin na tayo magkaroon ng diakono at sa awa ng Diyos ay ito na yung pagsagot niya ng oo sa atin. Tayo ngayon, sa pagtatapos maya-maya nitong magiging serbisyo na ito, ay magkakaroon na ng gaganap ng tungkulin ang diakono. The empty office will no longer be empty matapos po itong ating magiging service na ito. Patuloy rin po sa mga pisikal na pangangailangan ng iglesia na kung saan ay ginagamit na kamay ng Diyos si Tita Juliet at ang kanyang pamilya upang tayo magkaroon ng lugar na ating pagdarausan ng pagtitipon at patuloy natin na makatulungan siya sa pagmiministeryo sa mga bata at pag-aakay sa kanila tungo sa kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. So, aside from us really being grateful and thankful today that there will be a deacon today sa ating iglesia, panariwain natin na lahat ng mga pagpapala at pagtutustos ng Diyos sa atin as we went on sa ating pong gaganapin na ordination ngayon. Tayo po muna ay magnilay sa salita ng Diyos. Ang ating pong magiging teksto ay magmumula po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verses 1 hanggang verse 7. Acts chapter 6, verses 1 hanggang verse 7. Babasahin ko po mula sa FSB translation. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Na mga araw na patuloy ang pagdami ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Ito'y sa dahilang napapabayaan ang kanilang mga babaeng balo sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na pabayaan namin ang salita ng Diyos upang maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilalang may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, at itatalaga namin sila sa tungkuling ito. Habang iuukol namin ang aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod para sa salita. Nasiyahan ng buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga-Antioquia na nahikayat sa Judaismo. Pinatayo sila sa harapan ng mga apostol at sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at mabilis na dumami ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem, kabilang ang maraming pari sa mga naging tagasunod ng pananampalataya. Ito po ang salita ng Diyos. Nawa po tayo ay mapagpala
ng mga talata nito. Samahan niyo po ako sa panalangin at tumingin tayo sa banal na Espiritu ng paggabay sa atin. Aming pong dakila at mabuting Diyos, salamat po ng marami sa mga salitang ito. Sana kami matuto, mabigyan ng karunungan, at may apply din po namin sa aming sariling buhay ang bawat bagay na aming mapupulot po sa aming mga talata ngayon. Sana Panginoon ay ako po iiwas mo sa mga pagkakamali upang ang iyong mga minamahal na tupa ay hustong makinabang at makakain ng malinis na salita mo. At gayon din ay sana Panginoon ay magsilbing pagpapala ang mga talatang ito upang aming lalong ma-appreciate ang biyaya mo na maglagay ng diakono sa isang iglesia. Nawa po muli mo pong pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita, upang ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Ito po ay aming dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Alam niyo po dito sa kabanatang ito ng Aklat ng Gawa, in the first 7 verses, dito po natin makikita yung tagpo na kung saan ay nakonfronta ang mga ministro, particularly po yung mga apostol, ng isang, sabihin na natin suliranin, na nagbabanta, so to speak, doon po sa kanilang atensyon na mahati. Ano po, bilang sila po ang kasama sa mga namumuno sa iglesia noong mga panahong ito, ay ang kanilang pag-ukol ay talagang inilalaan nila po sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Much of what the minister's work is focused on is in the ministry both of prayer and in the word. At sa kabila nito, ay sa biyaya ng karunungan ng Diyos na ibinigay sa kanila, ay sila ay humimok sa iglesia, sa kapulungan, na magtalaga ng mga kalalakihang puspos ng banal na Espiritu ng may mabuting pagkatao upang sila ang gumanap sa tungkulin na kung saan ay ang tungkulin ito ay magdudulot din sa kanila ng mga ministro at mga apostol na hindi ma-distract at hindi mahati ang kanilang atensyon upang mas lalong lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Dito po natin makikita sa tagpong ito yung unang beses na kung saan ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng mga diakono. At sana sa ating pagtutok sa ating teksto ngayon, makita natin kung gaano katinding biyaya at pagpapala na mapunan ang opisinang ito sa isang iglesia. Alam niyo po, yung pinakahuling talata po nitong Acts 6, 1-7, makikita natin kung anong pagpapala ang nangyari noong nagkaroon ng mga diakono sa iglesia na ito. Makikita po natin sa pinakahuling talata na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at mabilis na dumami ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Kabilang ang maraming pari sa mga naging tagasunod ng pananampalataya. Since the word of God, by having deacons in the church, became unhindered and the ministers became focused even more sa pananalangin at sa salita ng Diyos. Pinagpala ng Panginoon ang paglaganap ng kanyang salita. Marami na pagpala, marami ang nangaligtas. At sana, sa ating pagkakaroon ng diakono ay matamo at maranasan din natin ang ganitong klase ng pagpapala. Kaya po sa pagpapatuloy natin, mula po sa ating mensahe, mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Itinalaga ng Diyos ang opisina ng pagkadiakono sa iglesia upang magpatuloy ng masagana ang ministeryo ng panalangin at ng salita. Itinalaga ng Diyos ang opisina ng pagkadiakono sa iglesia upang magpatuloy ng masagana ang ministeryo ng panalangin at ng salita. Dalawang bagay po ang ating titingnan dito po na magbibigay sa atin ng mas malawak pang karunungan patungkol sa pagiging pagpapala sa iglesia ng mga diakono at upang ma-inform din tayo lalo na kung ano ang inaasahan sa isang diakono. Ito po yung dalawang bagay na yun. Una, ang diakono ay nagpapaginhawa sa pulpito. Ang diakono ay nagpapaginhawa sa pulpito at ang ikalawa, ang diakono ay napupuspos ng Espiritu. Ang diakono ay napupuspos ng Espiritu. Atin po munang talakayin yung una na ang diakono ay nagpapaginhawa sa pulpito. Ngayon gusto ko po munang linawin yung aking paggamit ng statement dun sa aking first point. Now, I don't mean to say na ang pag-ukol ng tungkulin ng mga diakono ay upang siguraduhin magandang tingnan ng pulpito, siya ay may bulaklak palagi, o masiguradong maayos ang pintura ng pulpito at marami pang iba. I don't mean to use it in a literal sense but rather figuratively
Na gusto ko pong ipahiwatig ay yung mismong sinasabi ng ating mga talata na prinsipyo na sa pamamagitan ng panunungkulan ng diakono, isa sa mga primary na kanyang tungkulin ay siguraduhin the word or the ministry of the word in prayer will go unhindered, upang ang ministro ay hindi maabala sa ibang bagay at makapag-ukol ng kanyang sarili sa paghahanda ng kanyang magiging mga pangangaral at pagtuturo, at ganoon din upang maiukol ng ministro ang kanyang sarili sa pananalangin para sa maraming bagay, lalo't higit pa sa bawat miyembro ng iglesia. Alam niyo po, nung nangyari itong mga tagpong ito, makikita natin na dahil sa patuloy ang pagdami ng mga alagad, which is a blessing, dumadami na ang magiging miyembro ng iglesia, nagkaroon po ng confrontation yung mga Hellenist na mga believers laban sa mga Hebreo. At ang kanila po na naging confrontation ay dahil namamataan nila na napapabayaan na po yung mga babaeng balo na kailangan na pamahaginan ng kanilang ikabubuhay araw-araw. Ano po makikita po natin sa 1 Timothy chapter 5 na kung saan ang nagbibilin po sa sulat na iyon si Apostol Pablo kay Timoteo na hindi nawa makaligtaan ayon kay Pablo na tulungan ng iglesia yung pong mga widows, yung pong mga balo na wala nang ibang aasahan pa. Upang sila ay makapagpatuloy na naaalagaan sa kanilang pisikal na pamumuhay habang inaalagaan din po ang kanilang espiritual na kalagayan. At ito ay tinanggap naman ng maluag ng mga apostol na kung saan sila yung primary kinonfront ito po mga mananampalatayang ito, ngunit sila ay nagbigay linaw. Hindi naman nila tinanggihan yung request. It's just they became honest to those who are complaining to them na sinabi nila, tinawag nila yung buong kapulungan, so tinipon nila ang iglesia, at pagkatapos ay sinabi nilang hindi nararapat na pabayaan namin ang salita ng Diyos upang maglingkod sa mga hapag. Hindi ibig sabihin nito na walang pakialam dapat ang mga ministro ng salita ng Diyos sa pisikal na pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po ang ating haring pastor na si Yeso Cristo, though His primary care na pinaprovide sa mga mananampalataya spiritual, but ang pangangalaga niya sa bawat mananampalataya is holistic. Meron din pong pangangalaga ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos sa ating in the realm of common grace. At dahil po sa mga bagay na ito, ay sa karunungang ibinigay sa kanila ng Diyos, ay kanilang napagpasyahan at kanilang hinimok ang iglesia na ito na sa kanilang pagtitipon ay pumili sila mula sa iglesia mismo. Sabi po dito sa verse 3, kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan, at itatalaga namin sila sa tungkuling ito. Alam niyo po, makikita natin as we look into these verses na the primary reason or the primary labor of the deacon ay may kinalaman sa mga pisikal na pangangailangan ng iglesia. Ngayon, hindi naman po, as we look mamaya dun sa mga qualifications of a deacon, hindi naman po nangangahulugan na hindi sila pwedeng mangaral. May mga diakono na sa biyaya ng Diyos ay binibigyan din ng kapasidad mangaral. Exhibit A would be Stephen, na makikita natin na nung siya ay kasama sa mga dinakip at inusig, ay bago siya pumanaw dahil sa pag-uusig o persecution, siya muna po ay nangaral. So hindi naman din po masama na ang isang diakono ay mangaral, subalit ang pangunahin na tungkulin ng diakono ay may kinalaman sa mga pisikal na pangangailangan ng iglesia to make sure that the ministry of the word is unhindered, but at the same time, to make sure that the physical needs of the members of the church are provided. Sabi nga po ni Richard Baxter mula sa isa sa kanyang mga aklat, the office of a deacon is not an honor for worldly dignity but a service for the relief of the poor and the ease of the ministers, that they may attend continually upon prayer and the ministry of the word. And sabi rin po ni John Owen mula sa kanyang pong aklat na the true nature of a gospel church, the deacons were appointed unto the care of the outward concerns of the church, especially in the distribution of alms, that the elders might not be diverted from the word and prayer. So, yun po isa sa mga pagpapala pag naglagay ang diakono sa iglesia. Unhindered ang word and prayer, but provided ang needs. Physical needs.
material needs ng mga miyembro ng iglesia. Matapos pong himukin ng mga apostol ang iglesyang ito na pumili mula sa kanilang miyembro ng gaganap sa tungkulin ng isang diakono, ang sinabi nila ay kasabay nito ay kanilang iuukol, verse 4, iuukol ang kanilang sarili sa pananalangin at paglilingkod para sa salita. Ngayon din, habang naririnig mo itong mga talatang ito na I know you're very much familiar with, nawa ay mapaalalahanan ka sa tungkulin na iyong tatanggapin at iyong gagampanan. At nawa ang iglesia, habang naririnig ang mga bagay na ito, tayo ay bagamat aalagaan sa pamamagitan ng opisina na tatanggapin ni din, ay huwag nating kalimutan na ang siyang nangangalaga sa atin ay dapat din nating pangalagaan. Huwag nating hayaan na sa kanyang paglilingkod ay mas lalo siyang mabagyatan dahil sa ating maaring katigasan ng ulo o kawalang pagpapasakop sa opisina na inilagay at ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Den. Isang napakalaking pagpapala na kung saan ay parehas ang pisikal na pangangailangan at spiritual na pangangailangan ng bawat membro ng iglesia ay napupunan ng sabay at walang napapabayaan. That is the blessedness or the blessing of having a deacon, which led on to verse 7 natin tinignan kanina, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at mabilis na dumami ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Alam nyo, kaya po ito ay sa karunungan ng Diyos sa ikanyang inilagay sa iglesia. Siguro naman alam nyo na hindi biro ang labor ng isang ministro pagdating sa pananalangin at sa pangangaral. It involves careful study, much preparation, it involves much reading and study, and it involves faithful prayer. Sabi nga ni Pastor Noel, pag ang isa pong pastor ay nanalangin para sa iglesia, it is slothfulness, at least. I'm paraphrasing him, pero to get the idea across, isang uri ng katamaran or slothfulness na hindi ipanalangin ng bawat miyembro ng iglesia by name. No, kung hindi general lamang ang pangangaral o ang labor ng isang ministro sa pananalangin, ito ay by name. Kung ano po yung namamataan naming needs ninyo o mga needs na inyo pong nire-request na aming ipanalangin, yun po ay araw-araw na isinasama namin sa aming pastoral prayer upang lalo na sa pangangaral ng salita which involves prayer ulit. Sa tuwing kayo ay mababahagi na ng salita ng Diyos, ito'y tunay na maging pagpapala at talagang lumaganap sa buhay ng bawat isa ang salita ng ating Panginoon. So nandoon po ang pagpapala ng isang iglesyang may diakono. Kasi sigurado ang mga bagay na ito ay napangangalagaan. Pero ang isang diakono, sa kabila ng sabihin natin na laborious din po ang kanyang katungkulan, regardless of the zeal he may have sa kanya pong panunungkulan, siya po ay inaasahan na napupuspos din ng Banal na Espiritu. Dumako po tayo sa ikalawa, ang diakono ay napupuspos ng Espiritu. Alam niyo po, hindi naman basta sinabi ng mga apostol dito na kayo ay pumili ng mga lalaking masipag. O kaya kayo ay pumili ng mga kalalakihan na malalakas o yung mga kalalakihan na kung saan ay madaling abalahin at pwedeng maging always available para sa inyo pagdating sa mga pisikal na mga pangangailangan ng iglesia. Pero isa sa mga unang bagay nung hinimok po ng mga apostol, ang mga mananampalataya na pumili ng 7 lalaki, ang pinakauna nilang sinabi is ito, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo, verse 3, ng 7 lalaking kilalang may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan. Alam niyo po, the standard for office, even of a deacon, is so high that it requires not only a zeal for service, but a character like Christ. Ano po, pagka pinag-usapan po natin what it means to be filled with the Spirit, I would argue, based on the lens of the Scriptures, na what it means to be filled with the Spirit is to have a Christ-like character. To be fruitful in the fruit of the Spirit, as mentioned in Galatians chapter 5,
Kaya nga po kung titingnan natin mabuti, yung pong mabuting pagkatao na binanggit dito, puspos ng Espiritu at ng karunungan, it constitutes what it means to be filled with the Spirit. Makikita po natin in 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13, noon po ay pinapaliwanag ni Pablo kay Timoteo, yun po qualifications of being a deacon, much, if not almost all, if not all, of the qualifications here are based on one's character. Ang sabi po rito, ang mga tagapaglingkod o mga diakono ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat sa kanyang salita, hindi naglalasing at hindi sakim sa salapi. Kailangang matibay ang kanilang paninindigan sa pananampalataya ng may malinis na budi. Kailangan patunayan muna nila ang kanilang sarili at saka hayaang maging tagapaglingkod kung mapatunayang karapat-dapat. Ang kanilang asawa na may dapat maging kagalang-galang, hindi chismosa, kundi mapagtimpi at mapagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay. Ang tagapaglingkod ay tapat sa kanyang asawang babae at maayos na namamahala sa kanyang mga anak at sariling sambahayan. Igagalang ng mga tao ang mga tagapaglingkod na tapat sa kanilang tungkulin, kasama na ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasabay ng kakayahan na maglingkod, kakayahan na mag-provide ng mga pangangailangang pisikal ng iglesia ay ang isang karakter na nagsasalamin o nagpapakita sa karakter ng ating Panginoong Hesukristo. At pagka siya'y napatunayan na siya ay puspos ng Espiritu, ay ito ay saka pinagpapasyahan ng iglesia na ilagay sa panunungkulan ng diakono. Nung sila ay makapili na, nakikita naman natin sa ating talata ngayon na sila ay napunan yung 7 na iminungkahi ng mga apostol na kanilang maging diakono. Si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na Espiritu, na may mga iba pa siyang kasama na binanggit dito. Pansinin niyo po kung ano na lamang ang naging reaksyon o pagtugon ng iglesia. Iminumungkahi pa lamang na magbigay o pumili ng magiging diakono sa iglesia. Tingnan po yung verse 5, the very first word is nasiyahan. Hindi lamang ang ilan, ngunit ano daw ang buong kapulungan. Nice, kung muna kayong tanungin, kayo ba ay nagagalak? Itinuturing niyo ba ang ating ginagawa ngayon na magiging ordinasyon ng ating kandidato na si Denmark na isang kagalak-galak na event, isang malaking pagpapala at biyaya ng Diyos para sa ating lahat? This calls for joy. Hindi man maging talagang magarbo ang ating selebrasyon, pero nawa ang ating puso ay nag-uumapaw sa kagalakan na may mag-fulfill na ng office of the deacon sa atin. Alam niyo po, ito po ay sa kadahilanan, sa kagaya na banggit ko kanina, mapupuna ng spiritual na pangangailangan dahil hindi maaabala o madidistract ang focus ng ministro. Tapos kasabay nito ma-fulfill din yung mga physical na pangangailangan, nagagampan ng direkta ng diakono. Ngunit ang isa pa sa kasiyahan, I would argue, o pinanggagalingan ng kasiyahan ng mga mananampalatayang ito, ay dahil ang tatayo sa opisina ay napupuspos ng banal ng Espiritu. Hindi man po siya maging isang perfectong tao. And we don't expect anyone, even office bearers, to be perfect. Pero one of that joy is that the one that will be put in this office is someone that is really called by God and sustained by God to be in there. Not only skillfully, but also in terms of character. At matapos po lahat ng mga bagay na ito, verse 6, ito po mga candidate for deaconship. Pinatayo sa harapan ng mga apostol, sila ay pinanalangin, at sila ay pinatungan ng kamay. And that became the start of these 7 men filled with the Spirit to go home after this event as office bearers, as deacon or deacons in the church of the Lord
Jesus Christ. These are people who have loyalty to Christ, who has proven to have a service to Christ, and who has seen and experienced by the church to have a character like Christ. At matapos silang ordinahan, nagagampanan na ang tungkulin ng bawat opisina at patuloy na lumaganap ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sana po matapos natin din magkaroon ng diakono, ay tayo magkatulong-tulungan lalo upang mas lalong lumaganap din ang salita ng Diyos dito sa ating komunidad at hari nawa na maraming mga ligtas sa pamamagitan ng paglaganap at paglago ng pagkalat ng salita ng Diyos dito po sa atin sa Alitagtag. Kaya nga din, bago ko tapusin itong pangangaral na ito, sa iyong magiging panunungkulan bilang isang diakono, panalangin ko naway patuloy kang puspusin ng banal na Espiritu upang sa iyong paglilingkod ay patuloy na lumaganap ang salita ni Jesucristo. At para din naman po sa inyo, mga tipang miyembro ng NLRBC, ipanalangin natin alagaan ang regalong diakono sa atin ng Diyos na inatasan niya ng tungkulin na siyang mga laga sa atin. So sana ito ikagalak ng bawat isa. Kasi parang tahimik niyo. At sana, hindi lamang ang salita ng Diyos na ipinahayag ngayon, ngunit ang opisina na i-fill up din ay magbigay sa atin ng karanasan ng biyaya at ng kapayapaan. So tayo po yung mananalangin at pagkatapos po ng ating panalangin, tayo po idadako na doon sa ating ordination proper. So samahan niyo po ako sa panalangin sa ating Panginoon. Aming pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng diakono. Nawa po aming Panginoon ay matamo namin ng pagpapala, ng patuloy na pagkalat ng salita, at ng patuloy na pangangalaga hindi lamang po sa espiritual na pangangailangan ng iglesia, ngunit maging sa pisikal na pangangailangan din po nito. Lahat po ng mga perpekto na regalo ay galing sa iyo, po aming Ama. Salamat po sa pagregalo sa amin ng diakono. Sana po ang panunungkulan ni Ben, natutulungan ng iglesia na kanyang magampanan ng maayos at na may kapayapaan at kagalakan, ay magdala sa iyo, Panginoon, ng lubos-lubos na kapurihan. Maraming pong salamat sa mga bagay na ito. Ito po'y aming dalangin sa ngalan po ng aming Haring Pastor, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.